natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng ABS-CBN News. Pahayag ito ni Senator Bam Aquino. Nabigla ko pagbasa ko, sabi niya, sumasakit yung puso ko. Senator Bam Aquino is disappointed that DPWH only completed 22 classrooms out of 1,700 target by 2025. Kaya ito ang sabi niya. Siya ang chairman sa Committee on Education sa Senado. Sumasakit yung puso ko na 22 lang ang nagawang classroom. Ang estimated current classroom backlog natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot tayo ng 200,000 backlog classroom. Okay, so ito po ang legacy ng bagong Pilipinas ng pinakamagaling na presidente, President Ferdinand Marcos Jr. Pasalamatan natin ang presidente natin dahil sa napakaganda niyang performance pagdating sa pagtatayo ng classroom. Bakit nagkaganito? Ito, paliwanag ng isang retired general, Joselito kakilala, class 84 ito, kilala ko, kaibigan ko. Sabi niya, in previous administrations, infrastructure projects were wisely distributed among line agencies. The Department of Agriculture handled farm-to-market roads. The Department of Education oversaw classrooms. And each was held directly accountable for its performance. But a sweeping directive changed everything, stripping these agencies of their mandates and transferring all infrastructure responsibilities exclusively to the Department of Public Works and Highways. So, yun po ang nangyari. Kaya, meron din tayong issue ngayon ng ghost farm-to-market roads. Iimbestigan din yan. Ano pa? Ito, classroom. Grabe, oh. Halos, nakakadismaya. Ang sarap magalit sa DPWH. And of course, the President. Maghugas kamay na naman ng Pangulo? Na wala siyang alam dito. Kaya mabuti naman at nag-resign si VP Sara. Dahil nakita niya, wala daw pakialam ang Pangulo. Hindi nagtatanong tungkol sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Pinapabayaan lang ang mga pati yung TICAS program ng DND-AFP. Pagtatayo ng mga military barracks, training facilities, instead na yung pundo mapunta sa DND or AFP, kinuha pa rin ng DPWH. Kaya maraming ghost projects. May post akong nabasa kanina doon sa Iloilo, area ni distrito ni Congresswoman Garin. 15 million worth of project ni Saldico, na award sa kumpanya ni Saldico, ghost. Wala. Kaya kawawang mga sundalo doon na instead na nakinabang, wala. Dahil ghost project eh. So, ito, may magandang tanong ng retired General kakilala. What was framed as a move for efficiency turned out to be a costly mistake. The DPWH simply does not have the absorptive capacity to plan, implement, and monitor the sheer volume of projects nationwide. The result is growing backlog,
rampant inefficiency, and the rise of ghost projects. Those reported as completed but are in truth either substandard or non-existent. Mabuti na lang, hindi nagmayabang ang Pangulo na nakapagtayo na tayo ng 1,700 classrooms. Yung pala, 22 lang. Isa pa, maalala ko, yung sa housing. Anong target? 1,000 housing units in 1 year. Ang napapatayo pa lang within 3 years. Parang nasa 300,000 pa lang after 3 years. Ang target, 1 million per year. Ganyan po. Kagaling ang ating Pangulo. Ang ganda ng kanyang vision. Ang galing niyang magsalita. Ano pa yung mga salita niya? Walang magugutom na Pilipino. That's my legacy. Kalimutan na natin yung 20 pesos per kilo na bigas. Kaya meron na daw. BBM. 20 bigas meron na. Hintayin pa na magkasako na. Hintayin pa na maglindol bago sila magbinta. Pag ako ang nasa nalindolan, bibilhin ko yung bigas. Tapos itatapon ko sa harapan ng nagbenta. Yes. Nabiktima na ako, tapos bebentahan nyo pa ako ng 20 pesos per kilo na bigas. Huwag na lang. Ano kayo? Papogi. Para lang may pakita na 20 bigas meron na. Hintayin nyo pa ang sakuna. Bakit hindi kayo magbenta kahit walang sakuna? Kung talagang tutuhanan ang serbisyo nyo sa mga nangangailangan. Huwag na yung kahit walang mabiling 20 pesos per kilo na bigas, basta wala lang sakuna na dumating sa aming lugar. Sabi, by centralizing control under one department, the government has weakened accountability and created fertile ground for corruption. This overreach raises a disturbing question. Was this consolidation truly meant to improve governance or merely to concentrate power, influence, and profit in fewer hands? Transparency demands an honest answer. Tama ka, Bok, General Silito kakilala. So, congratulations po. PBBM administration, 22 classrooms out of 1,700 target. May nabasa akong post kanina, si Chipi Chuata. Si Tatay Digong, panahon niya, nakakaabot siya sa isang taon, umaabot ng 2,000 classrooms per year. Na-achieve nila.